Dali lang ho. Yan. Okay. So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa unang bahagi ng Law and Grace, The Truth About Paul's Letters, ipagpapatuloy po natin yung naiwan nating mga ilang slides na lang. Kaya maaari po na maiksi lang ang ating pag-aaral ngayong gabi. At ayoko po magsimula ng panibagong topic na mabibitin lang ho tayo. So by now, I hope na nakukuha nyo na po kung ano yung ating paksang tinatalakay. No? Nagbigay po ako ng halimbawa na yung Acts chapter 10 at saka Acts chapter 15 as an example and also part of the introduction na kung saan marami po ang iba ang pagkaunawa. Siguro in one way or the other, some time ago tayo din po ay hindi natin siya lubusang naiintindihan. At sa ating pong patuloy na pag-aaral ay doon lang natin unti-unting naunawaan kung ano ang ibig sabihin, yung tunay na kahulugan, yung tunay na interpretation ng Acts chapter 10 at saka Acts chapter 15. So it is just an example na kung saan po ay marami ang majority, masabi na natin majority ng mga Christians ay iba ang pagkaintindi doon sa Acts chapter 10, no, na inakala ng marami na iyon ay may kinalaman sa pagkain. At nakita rin naman natin doon sa Acts chapter 15 na marami rin ang inakala na kumbaga hindi na applicable ang law sa atin at tayo ay because we are under grace, no? At hindi lamang po ito mga member ng church kundi even pastors and teachers. And salamat sa Diyos dahil matyaga po ang banal na espiritu sa atin na tayo ay ginagabayan at binibigyan ng kaliwanagan. Kaya dahil ito po ay nabubuksan sa atin, naliliwanagan natin, then wag ho tayong mag-atubili na kung meron tayong kamag-anak, kaibigan, kasamahan sa opisina, kaklase, na iba po ang pagkaunawa doon sa mga napag-aralan natin na yon, ay very lovingly and politely ay i-correct po natin, no? Wag nating hayaan na nandoon sila sa maling pagkaintindi. So tayo naman po, kung in the course of our study nakikita natin na yung doctrine ng church natin ay matagal nating pinanindigan at pinaniwalaan yun, at nakikita natin in the course of our study na iba pala ang kanyang pagkahulugan, naliwanagan tayo, naintindihan natin, then wag din ho tayong mahiya na aminin, no, na mali yung pagkaunawa natin noon. Salamat sa Diyos dahil tayo ay naliwanagan sa mga panahon na ito. Nabigyan pa tayo ng pagkakataon. Nakita rin natin yan sa matagal na panahon, hindi ho natin pinapractice ang memorialization ng 7 Feasts of the Lord. Mas binibigyan natin ng halaga ang ating anniversary, ang Holy Week, ang Christmas party, na nakita ho natin na yung mismong inutos ng Diyos na i-celebrate ay hindi natin sineselebrate.
At maraming Kristiyano ang patuloy na naniniwala na yung batas ni Moses ay hindi na applicable dahil yun ay pang-Hudyo, yun ay pang-Old Testament, hindi na natin kailangan ngayon yun dahil meron na tayong Jesus Christ in our hearts. Hanggang ngayon no, maraming mga Kristiyano na naniniwala doon. And marami po ang naniniwala na pinalitan na ng Diyos ang mga Israelita. Hindi na sila ang chosen people because of their stubbornness, dahil patuloy silang sumusuway sa salita ng Diyos, and until now, majority of the Jews ay hindi naniniwala na si Jesus Christ ang Messiah. And so the Christian church, yung mga Gentiles, no, ay naniniwala na hindi na sila ang chosen people, pinalitan na sila. At ang ipinalit ng Diyos ay ang mga Christian churches all over the world. Yun na daw ang bagong chosen people, hindi na yung mga Hudyo. But then again, nakita ho natin sa pag-aaral natin na hindi ho totoo yun, no? Yun yung tinatawag nilang replacement theology, na ni-replace na ng mga born-again Christians as a chosen people ang mga Israelita. But that is not correct. So marami ho tayong nakikita na mga misinterpreted, misunderstood verses, scriptures in the Bible na unti-unti nakokorek ho natin. Salamat ho sa Diyos, no? Kaya yan po ang pakay natin, yan ang layunin natin sa pag-aaral na ito. At ang pinaka most misunderstood and misinterpreted scriptures in the Bible ay ang mga letters ni Paul. Kaya yun po yung ating gustong tahakin sa pag-aaral na ito. Yung mga difficult verses sa mga letters ni Paul ang siyang uunawain natin sa tulong ng Espiritu Santo ay maintindihan po natin. Kaya bagamat mahirap na siya ay talakayin, mahirap pag-aralan, pero kailangan nung gawin para maintindihan natin Kasi kung hindi natin naiintindihan ng tama ang scriptures, magiging mali ang ating application. So kung mali ang magiging application natin, then alam mo natin na ang pagsunod sa Diyos ay may kaakibat na blessings. So kaya kung hindi natin ito na susunod ng tama, so ibig sabihin hindi rin tayo hindi natin nasusunod ng ang gusto ng Diyos, then we cannot expect na we can be blessed, no? Ang blessing na lang na mangyayari sa atin doon ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay unti-unti tayo po ay bubuksan ng Diyos at ipapakita sa atin ang kaliwanagan noon. No? So, hindi nga lang bigla yun, pero as we go along, ay matututunan din natin. Kaya ito po yung halaga ng pagdalo natin sa ganitong mga pag-aaral. Ito po ang halaga ng pagdalo natin sa ating mga doon sa LOL natin. Ito ang halaga ng pag-attend natin every Sunday dahil naliliwanagan tayo, no? Sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya I hope that by this time ay nakikita niyo na po yung landas na tinatahak natin. At yung mga nakaraang pag-aaral natin ay mga examples ng mga ng mga misinterpreted and misunderstood verses and scriptures in the Bible. So kaya hanggang sa dulo ho ng pag-aaral natin na ito ang ating tatahakin. Okay? So, let me move to my next slide. Dito ho tayo nagtapos nung nakaraang pag-aaral natin sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. No? Sabi po diyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven,
but he who does the will of my Father in heaven. At nakita na ho natin, ano ba yung will ng ating amang nasa langit? Wala pong iba kundi yung isinulat ni Moses, yung Torah. That's the will of our God in heaven. Kaya kung susundin natin yon, no, yung susundin natin yon, ito ay nagpapahayag na totoong born again Christian tayo. Yun ang ebidensya ng pagiging totoong born again natin. If we are doing the will of our Father in heaven, at hindi naman po ipinagkait ng Diyos amang nasa langit kung ano yung kanyang will, dahil isinulat na ng Diyos yon sa pamamagitan ni Moses, at ito po ay ang Torah. And so makikita ho natin na even yung New Testament is masasabi ho natin is a commentary, no? Is a commentary of the Old Testament, specifically the commentary of the Torah. Sabi diyan, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kung mapapansin niyo po, mga kapatid, all throughout our study, inumpisahan natin ito, repeatedly binabanggit po doon sa mga scriptures na binasa natin yung lawlessness. So basically that's the pattern that we can see here. That's the main point na gusto nating i-drive dito. Dahil pag sinabi nating lawlessness, ibig sabihin ito yung mga taong hindi sinusunod yung Torah. Kasi yun lang naman ang law nila eh. Kaya kung aalisin mo yun, ikaw ay maituturing na lawless. Di ba? So kaya ang mga taong ganito na binaliwala ang Torah, hindi sinunod ang Torah, ang sabi ng Diyos, they practice lawlessness. And the worst is, ang sabi ng Diyos, I never knew you. No? Of course, siya ay Diyos. Kilala niya ang lahat ng tao. Pero at that point in time, walang recognition ang Diyos doon sa mga tao na nagpa-practice ng lawlessness. No, wala siyang recognition na siya ay kanya. Dahil they practice lawlessness. They don't follow and obey the law of Moses. And kaya naging lawless sila, no? Kaya ang sabi dito, nagpa-practice sila ng lawlessness. Yun po yung ibig sabihin nun. At ang mabigat diyan, sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. So those people who practice lawlessness shall not enter the kingdom of heaven. Which means they are not truly born again because they don't practice, they don't live by the law of God. They don't practice the Torah. Kasi yun yung ebidensya mo eh. No? Yun yung fruit mo. Na kung ikaw ay totoong born again, sinusunod mo kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay yung sinulat ni Moses sa Torah. Okay? So marami pong Kristiyano ang hindi nakaka-realize niyan. No? Hindi nila alam na ganoon yun. Actually, marami pong Kristiyano, hindi nga nila alam na ang 7 feasts of the Lord, it's all about our redemption. The 7 feasts of the Lord basically is the gospel in the Old Testament because it talks about the redemption of God's people. Di ba? So, kaya mapalad tayo, nabubuksan tayo sa ganoon. Kaya nagiging mas makabuluhan at mas makahulugan sa atin ang pagdiriwang po natin ng 7 feasts kasi hindi lang siya ritual. Nakita na ho natin, nadinig na ho natin. Hindi siya isang ritual lang, kundi
Ito'y isang napakagandang paalala ng Diyos sa lahat sa atin kung papaano niya tayo iniligtas at kung ano ang nag-iintay sa atin sa future. What a beautiful message ng 70s of the Lord. But not too many Christians ay alam po yung mensahe ng 70s of the Lord. And not too many churches, Christian churches, not only here in the Philippines, but even in other countries, they don't celebrate the 70s of the Lord. No, to them it's outdated, it's Old Testament, it's only for the Jews and not for the born again Christians. Dahil tayo ay hindi na under law, but we are now under grace, which is maling-mali po, no? Nakita na natin 'yan. So as we continue, ayaw lumipat 'yon. Point number 8 natin, paano po ba natin malalaman yung mga wolves, yung false teachers, at ano ang bunga, no? So, Scripture defines false teachers, paano daw po? As those who teach against God's law. So, the moment you hear someone teaching against Torah, then immediately alam na ho natin na false teacher yon. It could be na hindi niya rin alam. Or it could be na alam niya. So kaya possible po, no? Possible na even born again Christian, even pastor, even Bible study leader can fall into this category. Na siya ay false teacher. Dahil ang sabi diyan, Scripture defines false teachers as those who teach against God's law. Kaya possible po eh. I'll give you an example. Yung mga Pharisees po nung time ni Jesus Christ, sila yung mga scholar, na mga biblical scholar. Sila yung sanggunian ng pagdating sa kung ano ang mensahe ng Diyos. Pero sino ang nire-rebuke ni Jesus Christ? Yung mga Pharisees. Alam niyo po ba kung bakit? Yung mga Pharisees, dapat pagdating nila ng 12 years old, sinisimulan ho sila ng 5 years old. Pagdating nila ng 12 years old, dapat memorize na nila ang first 5 books of the Bible word for word. No? The whole Torah. Dapat memorize nila yon word for word. Ganun o katindi yun. And yet, tingnan nun natin, di ba? Yun sa nakaraang pag-aaral natin. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa mga disciples niya? Umuupo sila doon sa upuan ni Moses, itinuturo nila ang Torah, okay? Pero hindi yun ang kanilang pinapractice. Yun po yung sinasabi nating fruit reveals whether teaching aligns with the Word of God. So kaya nire-rebuke sila ni Jesus Christ eh. Bakit to? Kasi babasahin nila yung Torah at kung ano yung itinuturo doon, ano yung pinasusunod sa kanila doon, hindi yun ang ginagawa nila kasi mas nangingibabaw sa kanila ang tradisyon. Kaya yun ang binangga ni Jesus Christ eh. No, yung tradisyon nila. Kaya sabi niya doon sa mga disciples niya, pakinggan nyo at sundin kung ano yung sinasabi nila, pero wag nyong gagawin yung ginagawa nila. So, binangga ni Jesus Christ yung mga Pharisees. Sila yung mga kilalang scholar ng Bible nung mga panahon na yon. Pero kasi yung nakikitang bunga sa kanila ay hindi umuugma doon sa ipinapangaral nila. Kaya pwede rin po, no, na Torah yung tinuturo, sinasabi, pero iba yung nakikita. So that will fall under the category of false teacher then. No, hindi lang yung itinuturo kundi yung ginagawa kasi possible na tinuturo nga yung Torah pero siya mismo na nagtuturo ay hindi naman sinusunod yung Torah.
So ganun yung mga Pharisees noon. Kaya sila po ay sinabihan ni Jesus Christ na mga hipokrito kayo. Di ba? Ang bigat. Mga, isa pa nga mabigat na salita ng Diyos sa kanila, mga ulupong kayo. Isipin nyo si Jesus Christ nagsasalita ng ganon sa mga religious leaders of His days. Di ba? Mga hipokrito kayo, mga ulupong kayo. Ayun, kaya po siya napako sa krus. Dahil, talagang kinalaban niya yung mga Pharisees, no? Yung mga Pharisees po. Hindi naman ang mga Roman ang kinalaban ni Jesus Christ eh. Yung mga Pharisees kasi nga nagtuturo sila ng Torah pero hindi yun ang kanilang pinapractice at pinapangibabaw nila ang tradisyon at yun ang gusto nila na sundin ng mga tao. No? Pati si Jesus Christ, gusto nila sundin ni Jesus Christ yung tradisyon, hindi yung Torah. And of course, yan din ang naging ni Pablo, mensahe ni Pablo. So leaders who should know better are held to stricter judgment. Nako, tayo pong mga leaders, lalong-lalo na tayo na mga nagtuturo ng Bible. Kaya po talagang siguraduhin natin, no, na tama yung ating tinuturo at hindi natin na ililigaw ang mga tao. Kasi pwede rin po na hindi mo rin alam na naliligaw na pala sila kasi ligaw ka rin Kasi hindi mo alam Diba? Akala mo tama yun Pero yun pala, mali. Kaya lang, yun nga po, dahil napakabuti ng Diyos sa atin. At kaya nga po sabi sa atin doon sa Matthew 5:17 and to 19, di ba? Na yung hindi nagtuturo nun will be called least in the kingdom of heaven. So ibig sabihin, hindi naman po nawala yung kanyang salvation kasi yung salvation niya pako yung kay Jesus Christ no? Hindi naman nawala yung salvation niya. Pero dahil hindi niya tinuturo yun o kaya hindi niya pinapractice yun, then he will be called least in the kingdom of heaven. Hindi siya yung great. Ang gusto natin maging great tayo So if you wanna be great, then we teach the Torah and we practice the Torah. Kaya talagang we will be held responsible, tayo po mga leaders, tayo mga Bible study leaders, we will be held accountable sa ating pong mga itinuturo. Kaya talagang mas strict yung ating pong qualification na dapat. Ayan, yung Matthew chapter 17, Matthew chapter 7 verse 15 to 20 says, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Yun. No? Yung mga Pharisees, hindi naman iba ang nagiging bunga. No? They are considered false prophets. Sabi diyan, do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Hindi ho pwedeng magbunga ng maganda ang masamang puno. No? At ang mabuting puno, ang magandang puno, ay hindi po magbubunga yan ng masamang bunga. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits, you will know them. So hindi lang basta tayo makikinig, no? Kailangan makita rin natin kung ano ang bunga sa kanya noong kanyang ipinapangaral. Kaya po talagang hindi po maganda talaga sa isang Kristiyano yung talon ng talon, no? Pagka medyo hindi nagustuhan dito sa church na ito, lipat. Pag hindi nagustuhan doon, lipat. Pag hindi nagustuhan doon, lipat. So hindi niya nakikita, hindi niya na-observe. No? Kasi pwedeng napakagaling magsalita, pero katulad po ng mga Pharisees, ang tatalino noon, memorize ang buong Torah. Di ba?
Pero ang nakikitang bunga sa kanila ni Jesus Christ, hindi umuugma sa kanilang ipinapangaral. So kaya talagang magbabantayan po tayo, no? Lahat po tayo, kasama kaming mga pastors and mga ministry heads and deacons and leaders of the church. Hindi po ibig sabihin na kami yung mga leaders, kami na lang yung magaling, kami na lang ang tama. No? So, kaya tayo po yung magkakapatid, kung mahal natin ang bawat isa, then wag ho natin ipagsawalang kibo kung meron tayong nakikitang hindi tama. At wag naman ho tayong balat sibuyas kapag tayo na may napagsabihan. Dahil yun ho yung kapahayagan ng pagmamahal ng kapatid eh. Kinokorek ka eh. Hindi ka naman pinapahiya. Hindi ka naman dinedegrade. Gusto ka lang itama. Ba? So kaya kung tayo po ay kinokorek, bagamat talagang minsan mahirap pagka kinokorek ka, masakit, no? Parang pakiramdam natin ay insulto tayo, pero sana matutunan natin na huwag ganun ang maging pagtanggap natin. So, mahirap pong gawin yon pero kailangan natin gawin eh. Kinokorek tayo eh. No? Di naman, at aminado naman ho tayo, aminado naman tayong lahat na hindi naman lahat ng oras tama tayo eh. Lahat ho naman tayo nagkakamali eh. So kaya bilang magkakapatid sa Panginoon, tayo yung nandiyan sa church, then tumanggap po tayo ng correction. At tayo naman nang nagko-correct, let's do it kumbaga lovingly and humbly na gawin po natin yon. Okay? So remember that God's word is unchanging. Alam nyo, ang sabi po sa atin sa Psalm 119, kung babasahin niyo yung buong Psalm 119 na napakahaba po nun, binanggit po doon na that the law of the Lord is perfect. No? The law of the Lord is perfect. Pero makikita nyo po, may mga nagsasabi, may mga mababasa kayo na yun daw pong law ng sa Old Testament ay pagdating sa New Testament, ginawa daw siyang better. Kaya hindi na applicable yung law sa Old Testament kasi ginawa na siyang better sa New Testament. Ang tanong ho doon, mga kapatid, paano mo pa gagawing better ang perfect? Perfect na nga ho eh. Magagawa mo pa bang mas maganda yung perfect? Pwede mo pa bang perfectin yung perfect na? Di ba? So, ang sabi ng Bible, ito ho in the Old Testament, Psalm 119, basahin niyo po doon, sabi diyan, the law of the Lord is perfect. May awit pa nga yan eh, di ba? The law of the Lord is perfect. Ano bang law ang tinutukoy doon na perfect? It's the Torah. So if it is perfect already, you cannot make it better in the New Testament because it's perfect already. At hindi nagbabago. Di ba? So God's word is unchanging from Old Testament to the New Testament. And mismo ang Panginoong Jesucristo po ay siya mismo yung sabi diyan, Jesus is the Word made flesh. Rejecting the Word is rejecting Him. Di ba? No? So, nagkatawang tao ang, kumbaga, ang salita ay naging tao sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kapag nire-reject po natin yung Word, the Old Testament, nire-reject po natin si Jesus Christ. Okay? So, kaya point number 3, grace cannot be separated from faithfulness to God's word. Hindi ho natin pwedeng ihiwalay yung grace kasi sabi nila, we are no longer under law. Ano ho ba yung law? Yung law is God's word. Yung Torah is God's word. Tapos sasabihin natin na hindi na applicable ang Torah, hindi na applicable ang Old Testament because we are now under grace.
Pero hindi nga ho natin pwedeng paghiwalayin yung pong word, yung God's word, at saka yung grace. Sila po ay complementary sa isa't isa. Okay? Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Kaya forget about that reasoning na since we are now under grace, we can get rid of the Torah. We can get rid of the Old Testament. We can get rid of the law because we are now under grace. You cannot separate grace from God's word, and you cannot separate God's word from grace. Okay? Tingnan nun natin. No? Ay, sorry. Diyan sa Hebrews 13:8. Sa Isaiah 48 at saka sa 2 Timothy 2:12 and 13. So basahin nyo na lang po yung full verse niyan. Yan po yung mga references natin. Now, we are called to test everything. Yan na po yung ating sinimulan, di ba? Sa 2 Thessalonians. Hindi ho tayo basta maniniwala lang. Kahit ito sa akin, huwag ho kayong basta maniwala sa akin. Kasi pwede ho ako magkamali eh. Pwedeng magkamali ako ng intindi. At alam natin yun, lahat tayo. Pwedeng mamali tayo ng intindi. Kasi totoo naman po, ang pinag-aaralan ho nating Bible ay isinulat, libu-libong taon na ang dumaan. Lalo na yung Old Testament. 3,000 years na ho. Kaya hindi ho madaling pag-aralan. Napakaraming factors na dapat nating i-consider para talagang matutunan natin ang husto. No? Kaya wag mo tayong basta naniniwala sa nababasa natin, sa napapanood natin, kahit na gaano kagaling pa yan, kahit na gaano ka talino pa yan. Tao pa rin yan na pwedeng magkamali. Kaya kahit na gaano ka popular yan, no? Pwede pa rin magkamali yan. Kaya i-test natin. Paano natin i-test? Using the scriptures. Yun ang challenge dyan. Kasi kailangan magbasa tayo, mag-aral tayo. Kasi paano natin i-challenge yung tinuturo ng isang mangangaral kung hindi tayo nag-aaral? Kung ginagawa lang natin ay umaattend lang, makikinig tayo, hindi naman tayo personally nagsasaliksik, nagbabasa, nag-aaral. How can we test through the scriptures kung hindi natin alam ang scriptures, di ba? So the majority has often been wrong throughout biblical history. Makikita natin yan sa kasaysayan na ang majority po ay karaniwan po ay siyang mali. No, hindi ko majority tama. No? At makikita natin yan doon sa Reformation period eh. So, Reformation itself proves long-held doctrine can be in error. Kaya makikita nyo kung bakit nagkaroon ng mga Baptist, Methodist, Episcopalian, Pentecostal, Evangelical, may kanya-kanya pong doctrine. Iba-iba ang doctrine. At yun ang mas pinaniwalaan natin, yung doctrine ng church. Hindi po yung biblical truth, no? Kaya believers must audit doctrine against scripture continually. Okay? So, in Jude 1:3-4, ay sabi diyan, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Contend earnestly, ipaglaban. No? Yung pananampalataya. For certain men have crept in unnoticed who long ago were marked out for this condemnation. Sino't sila? Ungodly men who turned the grace of our God in lewdness and denied the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Okay? So, Hebrews 4:2, for indeed the gospel was preached to us as well as to them. Sino yung them? Those who rebelled at Sinai. But the word which they heard did not profit them.
not being mixed with faith in those who heard it. Diba? So, yun po, hindi nila pinakinabangan yung salita ng Diyos dahil ano po, hindi ho nila pinractice, hindi sinangkapan ng gawa yung kanila pong napakinggan na mga salita ng Diyos. Kaya kung tayo nakikinig lang tapos hindi naman natin pa-practice, walang kapakinabangan yun. Di ba? So, now, magta-transition tayo to the next teaching. Kaya sabi ko po, hindi ko inanong lahat ngayon no? Isinama dito yung susunod na natin pag-aaralan. So most arguments for abolishing the law hinge on Paul's writings. Alam niyo po ba yon? Na yung pong inabolish na daw yung law, ang mga ginamit na mga scriptures to prove na inabolish na daw yung law ay galing sa mga writings ni Paul. Okay? So the next part examines Paul in context, beginning with Peter's warning. Sabi po sa 2 Peter 3:15-16, Paul is difficult to understand and often distorted. Sabi po sa 2 Peter 3:15, and count the patience of our Lord as salvation, just as our beloved brother Paul also wrote to you according to the wisdom given him, as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction as they do the other scriptures. Si Peter po ito mismo. Si Peter na ho ito. Sabi ni Peter, there are some things in them, do sa mga isinulat po ni Paul, that are hard to understand. Kaya yung pong theory or yung doctrine na inabolish na daw yung law ni Jesus Christ, alam niyo po ba na ang karamihan na justification na ginamit doon ay mga letters ni Paul. Okay? Kaya yun ang sisikapin nating aralin. And with that, mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating part 1 ng pag-aaral sa Grace and Law. Next Friday, si Pastor Ed ho. And then after Pastor Ed, I will start with yung part 2 naman natin. Okay? So kaya just stay tuned. Subaybayan niyo po, and very exciting ang mga pag-aaral na ito. But you have to use your intellectual mind and focus sa pag-aaral natin. Okay? So God bless us all mga kapatid, at magsara po tayo sa panalangin. Okay po, tayo po ay magdara sa panalangin. Basahin po muna natin ang awit 67. Sabi niya, awit ng pasasalamat. Sabi dito, O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoon iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid namin ang lahat ng iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa kanilang dako. Naway purihan ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patuloy na lahat ng bansa. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Aming mabuti ang mga lupain, ang aming ani mabuti ng mga lupain. Pinagpala kami ni Yahweh, O Diyos namin. Ang lahat ng aming iyo'y pinagpapala. Naway igalang ka at lahat ng bansa. Po, tayo po'y manalangin. Salamat po aming Yahweh Adonai sa aming natapos na Zoom fellowship. Ang iyong banal na espiritu ang aming gabay. Lubos po kaming nalulugod sa iyong banal na salita. Kami po ay makasunod sa iyong mga pautusan upang mas lalong lumalim pa ang aming pananampalataya sa iyo.
Maging ilaw at asin kami sa lahat ng aming makakahalubilo at may sagawa namin ang iyong pinag-uutos sa amin sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Dalangin po namin ang patuloy na magandang kalusugan ng aming Pastor Dante at ang karunungan at kaalaman sa pagtuturang ng Tura ay sa iyo lamang po upang ikaw ay ganap na malugod sa aming pagsamba. Kami ay laging gabayan ng iyong banal na Espiritu upang lagi kaming maitama sa bawat pagsamba namin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa lahat ng kapatiran na nag-join sa pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain mo kami at laging ang gabay mo ay mapasa amin sa araw-araw na dumadaan. Salamat, Panginoong Hesus, sa lahat ng iyong ginawa sa amin upang tunay na kami ay makasunod sa iyong Torah at pagpalain sa aming at mapalalim pa ang aming pananampalataya na may kalakip na gawa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong pinakamamahal na anak na aming Panginoong Hesus. Amen.